morning po sa bawat isa. Good morning po. Yan, good morning. Pwedeng good morning, pwedeng amen. Yan. Okay. This is the last Sunday of the month, January 2024. At good morning din po sa lahat ng mga nasa live viewer po natin ng FB. And stand by and be blessed, no, by the Lord. Parang nakakapanibago, no? Okay. Steady lang po tayo. Stay where you are. Tapos, para makapag-concentrate tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Our topic for the month of January, if we remember, rebuilding lives. Rebuilding lives na i-define na po na sa atin yan yung first Sunday po natin and the second Sunday. If we remember, ginamit po yung Romans chapter 12 and rebuilding our lives, number 2 is in Christ. That we can rebuild also our life not only in Christ. Meron kasing nagre-rebuild ng buhay nila pero hindi sa Panginoon. So yun yung topic natin nung first Sunday. Number 2 yung rebuilding our lives in Christ. And then number 3, if we remember, rebuilding our lives, others' lives. Ano? Yung buhay ng ibang tao, we will going to rebuild them also. If we already rebuild life, we have a rebuilt life. Ang hirap po talaga mag-English. Sabi kasi dun sa amin pong GC, kailangan okay na ako, bata naman, okay na yun. Mukha naman nag-i-English na, no? Okay. And the second Sunday, rebuilding lives also, reconstruct, sabi nga ng ating Pastora Rosie, reconstruct, remodel. And the question is, how do we start? Do you remember the message? Second Sunday, how do we start our rebuild life? Para magkaroon daw tayo ng rebuild life, paano tayo magsisimula? Number 1, stay close to God, sabi, di ba? Stay close to God. Start with reflection, revisit and rewrite your goals. Bakit nabanggit po doon yung salitang rewrite, revisit or rewrite your goals? Kasi po ngayon, sabi pa nga doon, number 3 is identify your values. Start to change your life. So the first and the second Sunday, they define so much deeper yung ating pong topic, no? First and second Sunday. But the third Sunday, dinefine po sa atin naman yung rebuilding lives according to Nehemiah. Tama po ba? Last Sunday, nag-rebuild sila ng wall. At the same time, habang nagre-rebuild sila ng wall, nare-rebuild din yung kanilang buhay habang nagre-rebuild sila ng wall. At we need to guard, no? To guard ourselves. Okay, tayo po muna po ay manalangin bago tayo magpatuloy. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you na kami po, O Diyos, ay narito muli sa gawain upang magpuri at sumamba sa banal mong pangalan. At kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin in a very different way, in a very personal way, O God. At hayaan niyo po na ang iyong mensahe at ang iyong mga salita ay amin pong maunawan at mapuspos po kami ng iyong banal na Espiritu. Kayo lamang po ang aming itinataas at niluluwalhati sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun po yun. Ni-wrap up ko lang po. And yung mga Fridays devotion, kung nakikinig po tayo, napakagaganda po ng mga naging topic po ng Friday devotion about rebuilding lives. No? At kailangan daw, sabi rito dun sa mga, last Sunday po natin, nakaraang linggo,
make your plan, how to rebuild, pursue, desire to rebuild. At doon sa second Sunday, nabanggit po doon yung rewrite, no? Rewrite, revisit your goal. Bisitahin daw uli natin, alalahanin natin yung mga nakaraan po nating mga goals. Kasi po, ngayon pong January, New Year pa rin naman, ano ho? Totoo po. January pa lang, so New Year pa lang. Ang payo kasi, kadalasan kapag January, gumawa ka daw ng mga New Year's resolution. So kapag sinabing resolution, pag-ulit ng solusyon. Tama yan. Di ba kapag sinabi daw nung pinaliwanag sa atin kapag may salitang pag-ulit. Kapag sinabing restart, i-start muli. Tama? Rebuild. Pag-build uli. No? Tapos, resolution. No? So, hindi na raw natin kailangan ng napakaraming resolution every year o yearly. Kaya nga po siya tinawag na resolution kasi gagawa ka na naman ng pangako mo sa sarili mo na gagawin mo. Simula ngayong taong ito. Yan. No? Puro lang simula. Dapat ang tawag sa atin ay intro voice. Puro lang tayo simula. Ano? Simula ngayon, mag-iipon na ako. Simula ngayon, magta-tights na ako. Ngayong January, magta-tights na ako. Ano nangyari? So next year, yun na naman, no? Simula ngayon, magiging maaga na ako sa church. Yan ang aking New Year's resolution. Every day, night and day, magpre-pray na ako sa Panginoon. Araw-araw. Magbabasa na rin ako ng Bible. Tatapusin ko ang Bible. Ano nangyari? Next year? Hindi na nakalis na. Ang ginawa ko kay Josiah sa anak namin, dahil hindi na siya talaga, hanggang siguro Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Pagdating ng Deuteronomy, natitigil na siya. Doon na sa paulit-ulit na angkan. Sabi niya, Daddy, hindi ko nababasahin to. Bakit? Kasi repetition lang to nung unang book eh. Tatalo na ako ng Joshua. Kasi repetition lang siya. Actually, yung nangyari sa Deuteronomy, the same thing. Inulit lang. Kaya sabi niya, tapos sa mga book of 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd, mga repetition, 1st and 2nd Chronicles, mga repetition na lang, baka pwedeng tumawid na ako ng Nehemiah. Sabi ko, anak, matalino ka din, ano? Sabi niya, yun din yung nabasa ko din naman yun. Sabi ko, may mga nabanggit dyan na hindi nabanggit dun sa mga talatang yon, sa mga aklat na yon. So, ang ginawa ko sa kanya, inano ko siya talagang, puinersa ko siya na tanungin araw-araw, nabasa mo na ba to? Itong chapter na to, ito na yung chapter na yun. Naku, hindi ko nabasa yung chapter kapo. Sige, tuloy mo na lang. Ginaganon ko na lang. Matapos mo lang ang Bible. No? So, ang daming resolution, no? Ngayon naman, ang ating pong, ay sa January, itong bagong taon ay rebuilding lives. Bakit kailangan i-rebuild ang buhay? Bakit ba merong rebuilding na nangyayari? Sabi nga tawag doon, comedy, na mali daw yung salitang building. Mali daw yun, yung salitang building. Kasi kapag building, ginagawa pa lang. Tama? Building, ginagawa pa lang. Ba't yung daw mga nakatayo dyan? Pag tinanong, ano yan? Gawa na yan eh. Sabi niya, mali talaga yan eh. Sabi niya, mali yung salitang yan. Dapat yan, build. Bakit ang tawag dyan? Ang building. Sabi niya, may ginagawa pa rin sa loob. No? Hindi na natapos. Years na lumipas, building pa rin, ano? Okay, no? Ganun, no? May sumangayon. Okay. Yung sunod nga dun, sabi kasi nagdadrive kami. Nagbiyahe kami everyday. Yung plate number, mali din daw yun eh. Kasi may letter eh. Dapat daw yun, plate, number, and letters. Yan.
Lenda, mali yan. Kasi dapat yan, plate number, number lang. Tama? Eh may letter, dapat yan. Hindi, baliktad. Letter muna eh. Plate, letter, yun. Ayos. Pwede, no? Rebuilding. Bakit nagkakaroon ng rebuilding lives? Kasi may nawawasak. Tama po? May nasira. Mayroong broken. Tama po? Yan. Rebuilding lives. Sa Amos, hindi ko na po babasahin yung Amos. No, paulit-ulit na po tayo dyan. Mula sa Friday, Sunday. Alam nyo, pera muli. Okay, sige. Okay. Yan kasing Amos chapter 9 verse 11. Napapansin niyo hindi na ilagay yung 12. No? May 13 tumalo na gan 13 kasi ang kinuha lang po talaga doon yung pagre-rebuild ng buhay. Pagre-rebuild na meron akong ginagawang pagbabago, may ginagawa akong pagtatayo, mga nasira. Ibig sabihin, may nasira. So, buhay ang pinag-uusapan natin. Kapag buhay ang pinag-uusapan, maging attentive po tayo dahil napakahalaga ng buhay. At, sabi nila, life is short. Tama po ba? Ang sabi nung sino nakabasa nun sa FB? Life is short, so make it long. Bakit? No? Tapos, alam nyo, ang iksi na ng buhay ng tao, pero mapapansin nyo, yung mga tao halos lahat nagmamadali sa buhay. Tama ba? 12 years old, gusto nang mag-boyfriend. Pwede na ba akong mag-boyfriend, ma? Ano ka ba, anak? Hindi pwede! O yun nga eh. Ano ka ba, Lando? Hindi pwede. So, yun no, nagiging Linda pala siya pagdating ng gabi. Rebuilding lives. Kasi yung buhay po, kapag buhay na po ang pinag-uusapan, huwag kang tutulog-tulog. Kasi lives po ito. Rebuilding lives. Dahil, sa totoo lang po, ang sabi ng Bible, pasama na ng pasama ang mundo. Paiksi ng paiksi ang buhay. Padami ng padami ang mga nagiging sakit ng tao. Dati wala namang mga ganong sakit. Pero ngayon, ang dami na po. Paiksi na po talaga ng paiksi. Kaya tignan niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, salamat sa Panginoon, buhay ka. Huwag niyo naman sabihin, buhay ka ba talaga? Sa totoo lang po, buhay ang pinag-uusapan po natin dito. And rebuilding lives. What do we mean by rebuilding lives? Ang dami po kasing buhay ng tao ngayon ang nasisira. Nawawasak. Ito yung tanong ko po have you been broken? Naka-experience ka na ba once in a life sa buhay mo na ikaw ay na-broken? At ang Tagalog daw ng broken ay basag. Ayan. Wasak, basag, sira, durog-durog. At yan po yung pinag-uusapan natin. Hindi nyo napapansin, buong man po natin pinag-uusapan, nabubuin mo yung mga buhay na durog-durog. At baka ikaw yun, isa doon. Na minsan sa buhay mo, you have been in broken situations. Broken relationship, broken promises. You have been, sa buhay mo, nagkaroon ka ng disappointment. Takot, disappoint ka sa kasama mo sa buhay. Ay, aminin po natin. Kasi yan po yung isa sa 2 point lang po yung pag-uusapan po natin. Kasi hindi ko alam kung tama itong oras po natin Paiiksiin ko po para lang tumama po ako sa oras. 2 point na lang po yung pag-uusapan natin dahil ang dami na pong na-impart sa atin. Pero sa totoo lang po, buhay ang pinag-uusapan natin
nagkaroon ang maraming tao ng disappointment. Nagkaroon ng mga tao ng pagkawasak, pagkasira. That's why pagpasok ng taong ito, rebuilding lives. At kung titignan po natin, ang dami po ang daming may dalawang bagay na nakita ko kaya nawawasak ang buhay ng tao. Dahil sa tao na rin, kaya ka nasira, kaya ka na-broken, kaya ka nawasak, dahil na rin sa ibang tao. At pangalawa, dahil sa pangyayari o sitwasyon. Di ba may mga failure po tayo? Amen? At meron din po tayong hurts and pains. No? Ayan. Meron din tayong mga ano bang tamang term dito? Losses o losses? Ang dami nating nawala. Parang Bisaya kasi, no? Losses. Loses. Ano ba talaga? Ano ba talaga, no? Loses. Yan, parang medyo class ng loses. No? Ang dami natin loses sa buhay. Loses. No? Pagkawala. Ang dami natin yung ang tawag doon yung nag-invest ka. Ang laki na ng mga investment mo. Broken ka nun, syempre. No? Sabi nga ni Pastor, mga pastor tayo dito, hindi natin na-discern yun. Hindi natin lahat na-discern yun. Kasi nakita natin, yun, losses yun, pagkawala yun, at disappointment, failures. Ang dami po na sumisira at ngumangat-ngat sa buhay ng tao, sumisira, hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, ang daming sumisira sa buhay ng mga kabataan. At mga ilang taon pa lang sila, pero kita mo na ang buhay nila. No? Siran-sira na. Wasak na. That's why there is rebuilding lives. No? Oh, diba? Wala pa rin. Ayan, sige, tuloy mo lang kapatid. Ang hirap kasi pag notebook eh. Ayan, Jesus, dito po sa John chapter 3, verse 3, hindi na po ako nag-notebook para hindi na po kayo magbubuklat. Huwag kang sumara. Diyan ka lang. Sabi ni Lord, Jesus said, "Verily, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless," kunin ko po yung word na unless they are born again. Palitan ko po "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are rebuilt life." Hindi mo makikita kasi yung pagiging born again, sa totoo lang po, ibig sabihin nun, yung buhay mo na rebuild na. Tama po? At kung hindi pa nare-rebuild yung buhay mo, kapatid, malabo na makita mo ang kaharian ng Diyos. The word unless. Pangalawa po kasi pagiging Kristiyano, pinag-uusapan rebuilding lives. Ano yung pangalawa? Second verse. Alam natin to. 2 Corinthians 5:17. Ano sabi? Therefore, kunin ko po yung salita, if, kanina, unless na mayroon kang rebuild life. No? Ngayon, if anyone is in Christ, the new creation has come. Rebuild life nga po, na-rebuild na yung buhay natin. The old has gone. Merong old life. Merong broken life, merong damaged life, merong sirang buhay. Kaya nga the old has gone, the new is here.
Ibig sabihin, meron ka ng if. Ano? Magkakaroon ka lang ng totoong transformation sa buhay, kapatid. Kapag nasa iyo si Kristo. At kapag nasa iyo si Kristo, ibig sabihin, nasa iyo din ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hawakan niyo ang inyong mga puso. Sabihin niyo, nandito ang banal na Espiritu. Ano ang katunayan na nasa iyo si Kristo at nasa iyo ang banal na Espiritu? Ano ang katunayan? What is the evidence that the Holy Spirit is inside of you? You have a transformed life. Kapag wala pang transformation na nangyayari sa hindi pa nagkakaroon ng totoong pagbabago sa iyo, doubted kami, kapatid, that you are a born again. Doubted na talagang nandiyan sa loob mo si Kristo. Dahil ang totoong may Kristo sa buhay, nagbabago ang buhay. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, tapikin nyo. Nasa iyo ba si Kristo? Anong sagot? Hintayin nyo yung sagot. Amen ba raw? Hindi makasagot. Hindi makasagot. Nakatingin lang, nakatitig lang. Biglang nagmuni-muni. Ano? Next. Ba't conclusion agad yan, kapatid? Talagang, yung sinabi kong mamadali ko, minadali nyo nga ah. Ito po yung title. Ito po yung title ko na under dun sa Rebuilding Lives. No? Ito po yung topic. From a broken life to a rebuilt life. No? Mula sa wasak na buhay, patungo sa rebuilt life. Next. Ayun, yung tinanong ko kanina kasi walang slide kanina. Causes of brokenness, broken by emotional or physical. Totoo po ba? Ang pagiging broken ay maaaring physical, maaaring emotional. No? Broken relationships, promises, disappointments in life, losses, failures, hurts, and pains. Brokenness made by people around us. Maybe from our family, maybe from our loved ones. Kaya tayo na broken dahil sa pamilya natin, sa kapamilya, sa mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak. At napo-broken din po ba tayo dahil sa mga kaibigan natin? Madalas. Okay, next. Alam niyo yung kintsugi? Sino po nakarinig na nun? Kintsugi sa Japan. Kintsugi is a Japanese art of putting broken pottery pieces back together with gold, built on the idea that embracing flaws and imperfections, you can create an even stronger, more beautiful piece of art. Yun daw mga basag na paso, mga sirang kinukuha na raw nila yung mga pira-pirasong yun, dinidikit po nila using glue na may nakahalong ginto. Tuloy. Basag na po yung wasak na, wala nang pingas na, pero ibinabalik nila isa-isa, pinipintahan nila using gold, at ipinandidikit nila may halo pong ginto. Pakibalik kapatid dun sa una, dun sa kintsugi yung in-explain. Build an idea, sabi ng mga Hapon, na ang sabi rito, that embracing flaws, meron talagang brokenness. Hindi po maiiwasan dahil nasa mundo po tayo. Amen? Pero sabi rito, you can create an even stronger kapag binuo uli yung mga basag. Bubuin ka uli ng Panginoon eh. Amen? At ang sabi rito, can create an even stronger, more than beautiful piece of art. Tingnan natin yung mga ginawa nila. Basag yan. Pero parang mas maganda siya ngayon, no? At mas mahalaga. Bakit? May ginto eh.
O, next. O, di ba? Parang nagkaroon siya ng art. Pero basag na yung, anong yun? Yun yung buhay po natin. Rebuilding, remaking, recreating, restore. No? Yan, no? Magaganda siya. Okay, next. Number 1, ito po yung una. Accept that you are broken and only God can rebuild your life. Hanggat hindi mo naaamin sa sarili mo na ikaw ay basag at wasak, hindi ka mabubuo. So dapat maamin mo muna sa sarili mo that you are, kasi tayo, ma-pride tayo, ayaw natin umamin eh. Ayaw natin sabihin sa Panginoon, Lord, basag ako, wasak ako. Hanggat hindi mo na-acknowledge sa sarili mo that you are broken, the Lord cannot rebuild your life. Alam niyo po ba na ang Bible, from Genesis to Revelation, is composed of many men and women of God who is broken before, but they rebuild their life into God. Kaya po nakapagpatuloy po sila at naging malakasan yung kanilang ministeryo sa Panginoon. At mayroon lang po kung ilang mga tao sa Bible na babanggitin po, pero ang dami po. Kilala niyo po si King David? Na-rebuild lang yung buhay niya, sa totoo lang. Once in a lifetime ni King David, na-broke po siya. Sino pa po? Si Joseph. Kilala niyo si Joseph? Basag si Joseph sa mga kapatid niya. Pero ano nangyari nung na-rebuild yung buhay niya? Naging gobernador po siya ng Egypt. Ang dami po. Si Adan, si Eva, basag ang buhay nila. Bakit? Kinausap nila yung ahas eh. Alam nyo, payo ng mga, sa discipleship sinasabi to, kaya bilib po ako dun sa mga nagdi-disciple eh, yung mga cell group leader. Palakpakan nga po natin sila. Kasi ang laging lalabas sa bibig nila, ganito, no? Ito yung laging, kasi ganito yung sinasabi namin sa mga tinitrain na cell group leader. Kayong mga cell group member na nagpapa-cell group sa inyong cell group leader, palagi ninyong pakikinggan yung tinig ng inyong cell group leader. Laging makikinig kayo sa kanila kasi si Eva at Adan, ahas yung pinakinggan nila. Kaya ano nangyari sa buhay nila? Nagka-broken ang buhay po nila. Kung ayaw mong ma-broke yung buhay mo, pakinggan mo ang iyong cell group leader. Baka kasi ang mapakinggan mo, ahas. Ang ahas, yung mga taong naririnig mo na inilalayo ka sa Diyos. Okay lang hindi umatin. Ha? Tulog ka muna. Anong sinasabi naman ng cell group leader? Chat-chat na yan. Anong oras na? Ano na yan? Atubili na. Iikot na yung puwet. Wala pa, hindi pa nakikita yung tuktok mo. Ano? Ang dami po. Si Lord nga eh. Pero hindi naman broken yung life ni Lord. Pero na-broke yung body niya. Di ba sabi niya, kumuha siya ng tinapay, this is my body, broken for you. Broken. Si Apostle Paul, bago siya maging Apostol Pablo, ang buhay niya ano? Wasak, di ba? Pero unless naaminin mo sa sarili mo na wasak ka, hindi ka mabubuo. Amen? Next. Ito lang yung gusto kong kunin. Si Jacob, no? Jacob was blessed by Isaac in Genesis chapter 27 verses 21 to 29. Blines si Jacob, tama po ba? And that is chapter 27. So a lot of blessing ang ibinigay ni Isaac kay Jacob. Ang dami pong wala nga po siyang itinire. Wala po talagang natira. Kaya kahit magmakaawa si Esau, wala na. Anong ibinigay sa kanya? Curse.
Kasi lahat ng blessing in chapter 27, ibinigay kay Jacob. Tama po ba? So that, nung pinagpala si Jacob, ano po naging buhay niya? Dapat puro pagpapala. Tama po ba? Jacob was suffered by his father-in-law. Anong chapter po yun? 31. Blines siya ng 27. Pero yung naging buhay niya mula chapter 28 hanggang chapter 31 ay puro suffering. Nabasa niyo na po ba to? Itong verse na to, 36 to 42? Nandiyan dyan ba? Wala. Buksan lang po natin ating mga Bible. Genesis chapter 31. Yung mga nagdala po ng Bible o may Bible sa inyong apps. Sa Genesis chapter 31. Verses 27. Tama po ba? Verse 36 to 42. Sige. Basahin po natin. Ang sabi? Nagalit. Nang husto si Jacob. Ang sabi rito, sa Tagalog na Bible na hawak ko po, hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit. Kaya sinabi niya kay Laban, ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Sabi niya kay Laban. Ngayon, nahalungkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak. At bahala na sila ang humatol sa atin. Verse 38. Ito po Sa loob ng 20 taon nang ako'y nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tulog ko. At sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa iyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero anong ginawa mo? 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya rin Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako ng walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan ka niya kagabi. Remember, this was happened in chapter 31 after the blessing na na-receive niya kay Isaac. Bakit ito yung naranasan niya? Sino rito yung minsan walang tulog? Sa gabi, walang pahinga sa umaga. At ang sabi rito, 14 years akong nagtrabaho sa iyo dahil sa mga anak mo. At another 6 years, binago pa yung sweldo ko. Alam niyo po ba yung hindi appraisal, hindi siya magrereklamo kung appraisal yung pagtaas. Pero ba't siya nagrereklamo? 10 times binago yung sweldo niya. Pababa. Kaya siya nagrereklamo yung ang dami po sa atin kasi mga Kristiyano, di ba blines mo na kami, Panginoon? Pero bakit ganito pa rin yung kapatid, si Jacob nga naka-receive na ng blessing ng 27. Pero ito pa rin yung na-experience niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, binanggit niya lahat to. Tama po ba? Sinabi niya, binulalas niya. Bakit po? He acknowledged. He accepted that he was broken.
No, yung hirap kasi sa atin. Ang ating acceptance sa brokenness, Lord, di ba nangako ka? Bakit parang wala akong tulog, wala hirap, yung hirap niya, di ba? Yung pagod niya. Eto nga, blines na ng Panginoon. Jacob pa to, ha? Pero after ng brokenness niya po, ng 31, sa 32, from Jacob, he became Israel. Kaya kapatid, broken ka ngayon. If you acknowledge and accept, katulad ni Jacob, the Lord will going to rebuild your life. Ibibuild ng Panginoon yung buhay mo. Akala mo lang kasi ikaw yung parang ako lang yung mahirap dito sa church. Kapatid, mas mahirap pa ba yung buhay mo sa 10 beses binagsak yung sweldo niya? Siguro kung ang sweldo niya, magkano ba minimum ngayon? 600 something. 10 times bumaba. Wala na halos. Kaya kapatid, huwag ka magreklamo. Di ba? Huwag ka magreklamo. Ipa-rebuild mo lang sa Panginoon yung buhay. No? Kasi, yung binasa kanina, di ba si Lord ang gumawa sa atin? Amen po? Sabi ng Bible kanina, yung binasa sa scripture reading, paso, yung clay, yung pottery. Di ba? Pagka may nakitang hindi maganda doon sa clay na ginagawang magandang paso, pag tinatanggal, binabasag uli at nire-rebuild. Pa-rebuild ka lang sa Panginoon. Pa-rebuild ka lang kay Lord. No? And the next slide. Eto, kasi may kasabihan. Ako na lang ang gumawa nito. An eggshell needs to be broken to have a new life. Totoo hindi? Kailangan, hindi po lalabas yung bagong buhay kung walang pagbabasag na mangyayari. Kailangan may mabasag po bago lumabas yung bagong buhay. Baka kapatid, may kailangan pang mabasag po sa atin. No? Yung mga ugali na meron pa rin tayo, transformed life. If and unless meron kang rebuilt life. Ano? Next. Ito pa. Binago ko lang din po ito. Pero ginawa ko na lang din to. Acknowledging your brokenness is the key to seeking wholeness. Hindi ka maghahanap na ikaw ay mabuo kung alam mo na ikaw ay buo. Tama mali? Maghahanap ka lang ng pagbubuo sa buhay mo kung alam mo na ikaw ay. Pero hanggat hindi mo inaamin, hindi ka maghahanap na ikaw ay mabuo. Doon pa lang, mabubuo ang buhay mo, rebuilding your life. Seeking, rebuilding your life. Ayan, is the key to rebuilding your life. Ano? Kasi January na po, 2024, panahon na po para ma-rebuild yung buhay po natin. Okay? Kasi kaya po, rebuilding lives, merong nasira. May nawasak, may na-damage. No? Next. Number 2. Ito, pangalawa po. Ano yung una? Acknowledge or accept na tayo ay broken. No? Number 2. Ngayon, ano yung purpose ni Lord? Bakit ni-rebuild niya yung buhay mo? Ano?
What is the purpose of God? Why is He rebuilding your life? Bakit niya binubuo yung buhay mo? Bakit niya nire-rebuild yung buhay mo? Ano ang dahilan? Ano yung purpose? Ano yung gusto ng Panginoon? Nabanggit na po sa atin yan nung first Sunday. Naalala niyo po? Yung purpose? Bakit tayo ni-rebuild ng Panginoon? Bakit niya binubuo ang buhay ng isang taong wasak at sira? Sinira ng kasalanan, sinira ng sanlibutan, sinira ng bisyo, sinira ng mga kaaway ng dyablo. At nire-rebuild ng Panginoon yung buhay. And what is the purpose? Next slide. Letter A. To be a testimony and a witness. Sabi ko nga po sa inyo, sa Bible, ang dami pong karakter na mula sa siraang buhay, inayos ng Panginoon. No? Meron, alam niyo po itong kwentong ito, yung lalaki sa Genesaret, sa Mark chapter 5, kasi sa Matthew, dalawa ito eh. Sa Mark, isa na lang. Doon lang tayo sa isa. Masyadong maraming dalawa. Nung tumawid si Lord sa lawa ng Genesaret, alam niyo yung Genesaret? Ganito po yan eh. May isang lawa po doon sa Israel. Magkaibang lugar, parang itong lawa ng Laguna. Dito po ay Laguna, sa kabila ay Rizal. Nung buhay pa po si Rizal, anong probinsya yung Rizal? Di ba, hindi naman Rizal dati yon, province of Rizal, eh buhay pa si Rizal nun eh. Anong tawag doon sa probinsya niya? Hindi. Hindi rin. Kayo talaga, kayo ha. Nanguhula kayo ha. Baka tumama naman yung hula, no? Hindi rin po. Probinsya po siya ng Morong. Kaso naging town na lang po yung Morong ngayon. Pero dati yung kabuuan na yun ng probinsyang yun, ang tawag sa kanya ay Morong. Distrito Morong, politika, parang ganun. Pero Morong po siya. Parang ganito po yun. Yung lawa ng Genesaret, Laguna at Rizal. Sa Galilea, ang tawag po nila ay lawa ng Galilea. Pag tumawid ka sa Genesaret, ang tawag nila sa lawang yon, lawa ng Genesaret. Kaya yung lawa ng Galilea at lawa ng Genesaret ay iisa lang. Ayaw pumayag ng mga Genesaret na ang tawag dyan ay lawa ng Galilea kasi mga taga-Genesaret kami. Kaya yan ay lawa ng Genesaret. Tumawid si Lord mula sa lawa ng Galilea. Tumawid siya papuntang lawa ng Genesaret. Iisang lawa lang po yun. Okay? Pagtawid ni Lord, merong isang lalaki na nasigaw galing doon. Alam niyo po ba kung anong sementeryo nila? Hindi katulad ng sementeryo natin. Yung libingan po nila, kuweba. Tama po? Inililibing yung mga tao sa kanila sa kuweba. Doon nang galing yung lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. Galing siya doon. Basahin natin. Sige. Sa Matthew chapter 5. Nakalagay ba dyan? Hindi. Wala, okay. Sa Mark chapter 5. Marcos chapter 5. Maaga pa naman. Magbasa po tayo. Tama na yung oras eh. Okay. Ayan o. Verse 1. Sundan po natin ha. Verse 1. Dumating sila sa kabila ng lawa. Galing sila sa kabilang lawa. Sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Verse 2. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing saan? Sa kuweba
Libingan. Ang lalaking ito'y sinasabiban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadinahan sa kamay at paa, pero nilalagot lang niya to. Walang nakakapigil sa kanya. Anong ginagawa niya? Verse 5. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Tandaan po natin, broken people, warpreg po yan. Pag kayo mga bigo, yung mga wasak, warpreg yan. Itong taong ito, huwag kang paharap. Di ba? Pag bigo, pag basag, ano? Ay, hindi damay na to. Di ba sabi ko nga, pati yung pusang walang kinalaman. Nasisipa po talaga eh. Wag kang parara ka dyan. Kasi basag eh. Tingnan mo itong ito ha. Totoo to ha. Ang mga taong basag dahil sa problema. Huwag kang basag ako ngayon. Mabasag ko yun. Di ba? Warpreg ko, nagsisisigaw, sinusugatan ng sarili yung mga broken people. Ay, nako. Di ba? Anong sabi nila? Lord! Di ba? Broken siya. Broken relationship. Lord, bigyan mo po ako ng senyales. Basag ako ngayon. Nakakita ng lubid. Ito na po ba yung senyales, Lord? Pinicturean pa, oh. Di ba? Ipinost pa. Kaya sumagot ako ron eh. Sige, try mo. Hindi naman ganun ang sagot ko. No? Ang mga broken people, kahit sarili nila, sinisira na rin nila. Total, sira na rin lang ang buhay ko. Yung ba ganun? Nakakita na kayong ganun? Total, nasira rin lang naman ang buhay ko. Tinutuluyan na nilang sirain yung buhay nila. Kaya nga po yung purpose. Alamin natin, bakit ka ni-rebuild ni Lord? Bakit ka binago ng Lord? Bakit ka niya iniligtas? What is the purpose? Itong taong ito, tignan po natin. Warpreg po siya, no? Talagang nagsisisigaw siya. At sinusugatan niya yung sarili niya, no? May tendency pa nga yung mag-suicide. Sino po naka-experience nun? Dito sa pulso ko po, merong hiwa na meron kayo makikita dito. Ayan, yung tawag doon, peklat. Sabi nila, Pastor, nagtangka ka ba? Bakit? Hindi, yan, sa project namin sa Yero. Akala nila nagtangka. Pero alam niyo, may tendency na magtangka sa buhay yung mga broken people. Totoo lang. Iba pa nga nandadamay eh. No? Yung bang nagmamaneho ka, no? Naalala, kami ganyan eh, no? May parang tumatamid na wala sa sarili. Nakakita na kayong ganun. Tumatamid pa. Magprepreno ka ngayon ng bigla. Bubukas ka ng bintana kasi yung bintana hindi naman katulad ng kotse na. Kuya! Basag ka ba? Dadamay mo pa ako. Sigaw. Sinasabi ni Pastora, uy, ano ka ba? Baka may problema lang yung tao, baka malalim lang totoo lang, no? May mga ganun tao. Nandadamay pa. Dadamay ka pa sa kanyang pagiging basag. Basag ka ba, kuya? Dadamay mo pa ako. Eto, no? Tuloy natin. Next. Yung mga, sige, tuloy. Basahin na lang natin. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, verse 7-8. Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong yan. Sumigaw lalaki, anong pakialam mo sa akin? Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos. Nakikiusap ako, sabi nung diablo, nung lalaki. Sa pangalan ng Diyos, wag mo akong pahirapan. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Sagot niya, Kawan, dahil marami kami. At paulit-ulit na nagmakaawang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Sa verse 11, sa di kalayuan, may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawang masamang espiritu na kung maaari ay payagan silang pumasok sa mga baboy. Kaya pinayagan sila ni Jesus.
Lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang may 2,000 baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. 2,000. Ang dami, no? Nagsiksikan sila, yung masasamang espiritu. Alam nyo, delikado, kapatid. Huwag kang magpaimo-imo. Lumapit. Ay nako, 2,000. Ha? Kaya lumapit ka lagi sa Panginoon kapag broken ka. Kasi 2,000 yung pumasok doon sa broken person, no? Alam niyo po kasi, yung Galilea, tama yung sinabi ni Ate Ebe, lagi itong maririnig sa mga cell group leader, sa mga nagdi-disciple, sa inyo, nandito lang kami handang makinig sa inyo. Ha? Huwag niyong sarilinin, baka yung ahasang kumusap. No, ito, alam niyo yung Galilea at yung Genesaret, isang lawa pa lang po yung namamagitan. Yung Genesaret, lupa po yun ng mga hindi mananampalataya, hindi mga Hudyo. Kaya may kawan ng baboy eh. Bawal yun sa Hudyo. Bawal sa Hudyo yung baboy. Tapos dun sa Genesaret, okay lang kasi hindi naman sila mga Hudyo. Kaya pumunta doon si Lord. Kaya nung sinabi nung, doon na lang kami sa baboy. Okay yan, sabi ni Lord, sige doon sa baboy. Kasi hindi naman talaga Kaya okay lang, sige. Pumayag na si Lord. Pero 2,000 yung baboy. Ang dami, no? O, sumunod. Tignan natin yung sumunod na pangyayari. Nalunod. Verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy papunta sa bayan at ipinamalita roon sa mga kalapit na yun ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para alamin ang tunay na nangyari. Ayan, verse 15, yan na yun. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masasamang espiritu. Ano nangyari? Hindi na siya patakbo-takbo, hindi na siya pasigaw-sigaw. Ano nangyari? Nakaupo siya at ibig sabihin, pag sinabing nakadamit na, dating, naku, ganyan talaga yung mga broken people eh. No? Hindi sa totoo lang, mga nagwawala na yan, sa totoo lang. Yung talagang alos na lang. No? Yung nakakita ko minsan, ang pinaiksi pa. Tapos hatak naman ng hatak. Dating nakahubad. Kasi nakita nila, sinabi dito, nakadamit na eh. Matino na. No? Kaya, the old has gone, nakadamit ka na dapat ngayon. Nakaupo na, hindi na patakbo-takbo ka dapat ngayon. Asa si brother, asa si sister, patakbo-takbo, nawawala lagi sa church. Dapat ngayon, ikaw ay lagi nang nakaupo. Sabi dito, nakaupo sa tabi ni Lord, di ba? Pagdating nila, nakita nila, nakaupo sa tabi ni Lord, nakadamit na, matino na ang pag-iisip. Tingnan niyo yung katabi. Matino naman pala. Okay, sige, no? Matino na ang pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao. Verse 16, ikwinento sa kanila ng mga nakakita ko ano nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Bakit po? Ba't pinakiusapan nila na si Jesus umalis doon? Hudyo kasi siya. Hindi, isa pa yun, maaari, no? Ang dami po naming nag-aalaga ng baboy dito. Mubos. Bakit naman? Sabi siguro, ito, na lang to, dagdag na lang to. Wala to sa Bible. Sabi siguro, bakit naman? Bakit naman? Isa lang naman yung pinaalis kong masamang espiritu. Sabi siguro ng mga tao, marami po sila dito niyan. Maraming baboy ang mamamatay. Alam niyo mga kapatid, kaya siya pinaalis eh. Pinaalis siya eh.
Bakit? Kasi lugar yun ng mga hindi mananampalataya, hindi Hudyo. No? At sabi rito, eto na, yung purpose. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanyang lalaking gumaling. Anong pakiusap niya? Gusto niya? Sumama. Naku, napakasarap naman po talaga sa piling ni Lord eh. Amen? Napakasarap naman po talaga na kapag ikaw ay nasa presensya, ayaw mo nang umalis sa tabi niya. Amen? Gusto mo na nga lang. Alam niyo, nagagalit na. Wala lang dito yung nanay ko. Galit. Alam niya ni Pastor Dante. 16 years old, 15 years old, nagsimula na po kami mag-ministry, mag-Bible study. Hindi na ako halos umuwi ng bahay. Kaya galit na galit ang nanay ko sa amin. Kasi ayaw na namin umuwi. Gusto na lang namin sa loob ng church. Humayo ng humayo araw-araw. Sa totoo lang po talaga, kapag nasa presence ka ng Lord, ayaw niya na, isama mo na ako. Pinakinggan ba ni Lord o sumang-ayon ba si Lord sa request niya? Lord, sama mo na ako. Dito na lang ako sa church. Tutugtog na lang ako ng tutugtog. Ano sabi ni Lord? Tumigil ka. Umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinawaan. Go home to your people and tell them. Ang unang purpose, kaya ni-rebuild ng Panginoon ang buhay po natin, ay ano? To be a testimony and a witness. Go and tell. Yung iba kasi, ayaw nang umalis sa church pero hindi na siya yung kanyang parents, yung kanyang mga kamag-anak, yung ibang tao sa lugar nila. Ang purpose ng Panginoon kaya binago tayo, ni-rebuild yung buhay natin from brokenness is to be a testimony and a witness. Go! Nalala niyo po yung babae na broken din po ito eh. Yung nagtuturo si Lord sa templo, biglang ibinalandra sa kanya yung babaeng nahuhuli sa pangangalo niya. Caught in the act! Binalandra sa kanyang gano'n, no? Oh! Sabi ng mga Pariseo, according to the law of Moses, broken talaga yung babae. According to the law of Moses, caught in the act, stoned to death yan. Tapos sumulat si Lord, di ba? Siguro sinulat ni Lord, ano kaya sinulat ni Lord sa lupa? Nagsulat siya eh. Hindi, baka, kasi si Lord all-knowing, tama po ba? Lahat ng nando doon kilala niya. Isa-isa niya siguro sinulat yung pangalan at yung mga kasalanan nila. Siguro nung nakita nila yung sarili nila at alam nila, nagawa nila yung mga kasalanan na yun, sumagot uli, salita uli si Lord. O, sige. Tinitingnan niya siguro ni Lord yung mga sinulat niya. Kung sino ang walang kasalanan dito, siya yung unang bumato. Walang nakalagay doon ha. Yun yung sinulat ni Lord ha. Walang nakalagay. Maaari lang sabi ko. Sarili ko lang po yun. Siguro nakita nila yung kasalanan nila. Ikaw ba, si Ate Rick, wag na natin isulat kung ano yung kasalanan. Basta gano'n, no? Nakita nila yung sarili nila. Sabi nga ni Ate Rosie, reflection. Di ba? Sabi niya, na-reflect yung sarili nila. O ano. Broken yung babae. Pero ni-rebuild ni Lord. At sinasabi lang ni Lord, sino rito ang hindi broken? At nung sabi niya sa babae, nasan na yung umuhusga sa'yo? Ano sagot ng babae? Wala na po, Panginoon, nag-alisan po sila. At ang sabi ni Lord, kahit ako, hindi kita uhusgahan. In fact, i-rebuild ko buhay mo. Ano? Tinayo siya ng Panginoon. At ano sabi ni Lord? Yung po yung ating yung po yung purpose eh. Kaya siya ni-rebuild ng Panginoon. Ano sabi ng Lord sa kanya? This is the purpose. Go and sin no more. Humayo ka. Laging nandoon yung salitang go. Go.
Hindi sinasabi ng Panginoon, o babae, manatili ka na lang dito sa akin, sumama ka sa aking pagbiministeryo. Hindi. The purpose is you must go. And ipakita mo kung paano kang kinaawaan ng Diyos. Ipakita mo yung sarili mo sa ibang tao kung paano ka ni-rebuild ng Panginoon. And that is the purpose. Bakit? Kasi silang lahat basag din. Na kailangan ma-rebuild ang buhay. Amen. Next. To go and find other broken people. Sa verse 20, yung binabasa natin, balik po tayo ron. Sa Mark chapter 5, mali pala, hindi pala Matthew. Mark chapter 5, sa verse 20. Ano bang pagkasabi? Mark 5:20 po yan, hindi Matthew. Umalis ang lalaki at iyon, ipinamalita ang ginawa sa kanya ni Jesus saan? Decapolis, at ang lamangha ang lahat ng taong nakarinig ng tungkol sa pangyayari. Alam niyo yung salitang Decapolis? Sino po ang nag-aano po yung the word Deca means 10. No? Greek word po yun, yung Decapolis. Yung Deca, 10 po ibig sabihin nun. Yung police, city. Kaya kung tatagalugin po natin Greek word na Decapolis is 10 cities. Inikot niya yung, alam nyo yung Genesaret, 10 cities po yun. Composition po siya ng 10 bayan. Kaya nung pumunta siya, sinabi rito sa Decapolis, hindi lang siya nanatili dun sa isang lugar. Inikot niya yung 10 cities, go, para lang mangaral, magsabi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, 10 cities, kaya ka binago ng Panginoon ang pupuntahan mo. Ilang syudad na ang napuntahan mo to share the gospel. Kaya ka ni-rebuild ni Lord, ang sabi ng Panginoon, huwag ka lang mag-stay dito sa church. Go. At Decapolis ang pinag-uusapan po natin dito. Alam niyo na naging mananampalataya ako. Alam niya ni Ate Jo. Naging teacher po kami ng mga bata. Siya po yung directress namin dati. At nagmi-mission ang mga teacher ng bata noon. Kaya ako nakarating ng Nueva Ecija, Cabanatuan, para lang magturo ng bata. For 2 weeks, nag-i-stay kami ron to teach the children. Pagka-graduate ng Bible school, punta kami ng Quezon for 2 years. After Quezon, nagpunta ng UP Diliman, Quezon City, for 2 years. After 2 years, nagpunta kami ng Cavite, ng Quezon, ng, sino po nakakalam ng Isla Verde? Ng Cabuyao, ng Isla Verde, Batangas. Tumawid kami ng Mindoro. Sino po nakakalam sa Calapan? Sa Barangay Canubindos, may church po doon na naitayo. Sa Rojas. Kapatid, kaya tayo ni-rebuild ng Panginoon to go. To go. Unless you are rebuild life. If anyone na merong rebuild life, ang sarap naman, sa totoo lang, ang sarap sa church. Pero sabi ng Lord, no. Sabi ng Lord, umalis ka, puntahan mo. At hindi lang yung kamag-anak niyang kwentuhan niya, hindi lang yung pamilya niyang kwentuhan niya, hindi lang buong Decapolis. Amen. Next. Ito, Matthew chapter 28, verse 19. Andito na naman yung salitang go and make disciple. Ano yun po ba? Sige, next slide. Making disciples is a way of rebuilding life. Amen? Totoo hindi? Totoo. Making disciples is a way of rebuilding life.
Sa totoo lang, yung sinabi ni Lord na go and make disciple, go and rebuild life. Humayo ka para magbuo ng buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay isang disciple, you have a rebuilt life. Tandaan po natin yan. Amen. Next. Last, conclusion. Okay, conclusion na tayo. Ang bilis, ano? A rebuilt life is a disciple of Jesus who is willing to do the Great Commission. Matatapos po tayo ng January. Sa February, iba na po ang ating topic. Tung taong ito, ilagay mo na sa buhay mo. Kung ikaw ay disciple ng Panginoon, you are not just a Christian. You are not just a born again. You are disciple of Jesus. And if you are a disciple of Jesus, you will go. You are willing to go to do the Great Commission. Marami kang pupuntahan, kapatid. Kaya ka naririto sa umagang ito. Hindi aksidente na nandito ka. Kaya ka nandito dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka lang hanggang dyan. Hindi ka lang hanggang sa bahay ninyo. Inilalagay ng Panginoon sa puso mo sa umagang ito na ikaw ay hahayo. Ikaw ay aalis, pupunta sa ibang lugar para ipamalita na merong Diyos na nagbabago ng buhay. Merong Diyos na nagbubuo ng buhay. At pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Ang tinig ng dyablo, ilalayo ka sa Diyos. Pero ang tinig ng Panginoon, maghahanap ka ng mga taong ilalapit mo sa Panginoon. Alam niyo po yung babae sa Bible, sa Old Testament, merong isang nananalangin doon na talagang broken na broken po siya. Ang pangalan niya po ay Hannah. At sabi sa Korinto, meron tayong prayer na minsan hindi natin masambit. At ganun yung nangyari kay Hannah. Ang prayer ni Hannah is literally naririnig niya yung prayer niya. Pero nung nakita siya nung lingkod ng Panginoon na si Eli, ang tingin sa kanya para siyang lasing. Sabi sa kanya nung propeta ng Diyos, uwi ka na kasi lasing ka. Nandito ka sa simbahan. Sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Sinasabi ko lang sa Panginoon yung nararamdaman ko. Because, ang sabi ng Bible, yung pagkaka-describe ng Bible, because she was in deep pain. Malalim yung kanyang hinaing sa Panginoon. At alam niyo po nangyari kay Hannah, nagkaanak po siya, pangalan ay Samuel. Na-reveal yung buhay niya. At aminin lang po natin sa Panginoon, acknowledge. At yun yung daan para sa Panginoon ay, alam niyo mo ba, meron ng isang kasabihan, hindi ko lang nakuha kung sino yung nagsabi po nito. Sa isang pasuda o sa isang banga, hanggat hindi nagkakaroon ng crack, walang liwanag na papasok sa loob. That's why siguro, lahat ng tao halos sa Bible, nakaranas ng brokenness para lang magkaroon ng isang bagong buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya kung ano man yung nararamdaman po natin, may nararanasan natin sa buhay, i-reflect po lang natin sa umagang ito, sa harapan ng Diyos. No? And maybe, kinakausap ka ng Panginoon sa umagang ito.
Huwag mong sayangin yung buhay mo because you are broken. Kundi ilapit mo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Magpa-rebuild ka sa Kanya. At ang sabi ron, kapag na-rebuild yung buhay mo, may iniuutos si Lord sa iyo. Go! Testify, be a witness, and share the goodness of God sa Decapolis, sa maraming lugar.